Hello everyone! Welcome to Rimarvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong kusinera naghahatid ng panibagong ulam recipe. Ngayon gagawa naman tayo ng gulay. Dito sa ating pot, maglagay tayo ng konting mantika. Isunod natin ang ating garlic. Saute lang ang ating garlic hanggang maglabas yung kanyang aromatic smell or flavor. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly recipe and uploaded video. Tapos, isunod natin ang ating diced onion. Or depende sa inyo kung paano nyo hiwain ang onion. Ayan. Saute lang natin hanggang mag-translucent. Kumusta mga ka-OFW saan mang sulok ng mundo? Sana'y ligtas tayong lahat at huwag kalimutang magdasal palagi sa ating buong may kapal. Then, isunod natin ang ating kamatis or tomato. Chinap din natin siya ng cubes. Ayan, continue lang ang ating paghalo. Then, ilagay natin ang ating Maggi cubes. Gawa naman tayo ng panibagong ulam recipe. Ang ating asin, ang ating paminta. Ayan, damihan natin ng paminta para sa sarap. Ating kunting Ajinomoto. Optional lang yung Ajinomoto. Pag ayaw nyong maglagay, hindi pwede ding i-umit or tanggalin. Ang ating fresh okra or ladyfinger. Yan, gawa tayo ng masustansyang pagkain dahil sa trabaho natin dapat gumawa tayo or kumain tayo ng masarap na masustansyang pagkain. Kahit wala ng mga karne-karne, gulay-gulay muna tayo. Then, isunod natin ang ating sitaw. Ayan, mga kabayan, pag sa probinsya masarap ang sitaw kasi fresh food. Then, isunod natin ang ating kalabasa. Dito sa gitnang silangan, puro bili ang ating gulay. Ayan, then ihalo lang natin ng hanggang well incorporate or mahalo lahat ang ating gulay at ating sangkap. Ayan, saute lang natin siya. Halo-haloin lang natin hanggang mahalo. Then, pag nahalo na yan siya lahat, isimmer lang natin siya ng mga ilang minuto hanggang lambot lang ang ating gulay. Ayan. Yan, umuusok-usok na. Haluin natin ulit para hindi po masunog ang ilalim ng ating kawali or ng ating gulay. Ayan. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong recipe at uploaded video. Then, isunod na natin ang ating ginayat na talong. Ayan, di ba ang ating ulam ngayon is masustansya na naman. Sa mga hindi mahilig sa karne, manok, or sa mga seafoods, ito ang masarap para sa inyo. Ayan, halo-haloin lang natin ulit para hindi siya didikit or masunog ang ilalim.
Ayan, pasensya na sa inyong kusinera dahil medyo sinisipon tayo, iba yung boses natin. Grabe kasi ang init ngayon dito sa gitnang silangan. Ayan, halo-halo lang mga OFW. Kung nanonood pa kayo hanggang ngayon, ibig sabihin na gustuhan nyo ang ating ginagawa. At magbigay lang ng pusuan lang ang ating video ngayon. Tignan natin, mag-comment kayo kung saan man kayo, kung makita natin saan man nakarating ang ating video. Ayan, halo-halo lang. Ayan, di ba masarap? Tignan ang ating gulay. Walang karne, walang hinalong karne yan. Puro lang siya veggies. Ito ang new version natin ng pakbet. Ang pakbet Ilocano is may bagoong bilis. Ang pakbet Tagalog, iba naman. Ang pakbet Bisaya, iba naman ang pagluto. Ito naman ang ating version ng pakbet. Puro lang siya veggie. Ayan, simmer lang ulit hanggang lambot lang, pero huwag masyadong malambot ang ating gulay dahil pangit naman pag overcook ang gulay natin, mawala na lahat ng nutrients or ang kanyang vitamina. Kailangan katamtaman lang para pagkain din natin is medyo may pagkalutong-lutong pa ang ating gulay at nandyan pa lahat ng kanyang mga vitamina. Yan mga kabayan, ka-OFW, saan mang sulok ng mundo. Ganyan talaga tayo pag malayo sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan mag-isip ng pagkain para mabuhay tayo at makatulong na lumusog ang ating katawan. Ayan, halo-halo lang ang ating gulay. Tikman natin ang ating gulay kung okay na yung kanyang asin or ang lasa. Ang asin kasi is depende sa atin. Ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa asin, kaya tansyado na yan lahat ng niluluto ko. Minsan hindi ko na tinitikman dahil tansyado ko na ang asin at lahat ng sangkap na nilagay ko. Yan, then ilagay natin ang ating pressed pomegranate or tinatawag nila sa Arabic na roman, or sa atin sa Pilipinas is granada. Yan, ilagay natin pampadagdag sarap at ito matamis-tamis siya ito. Medyo matamis na pagkaasim-asim. Then ilagay natin ang ating 3 perasong nilagang itlog. Pwede nyo ring dagdagan kung gusto nyo na mas maraming itlog. Ayan, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga newly uploaded video. Ayan, luto na ang ating pakbet egg and pomegranate. Ayan na, tapos na. Ilagay natin siya sa ating serving plate. Ayan, ito na ang ating mga kabayan. Kumakain na ng ating nilutong pinakbet egg pomegranate. Ayan, di ba sarap? Ito dito walang kanin. Ayan, may kaning puti kami. Yung iba kakain na puro lang gulay. Yung iba may kanin. Ayan, ito puro gulay siya with pinakbet and fish. Ayan ang ating salad. Mayroon tayong iba-ibang ulam dyan. Dagdag sa ating
pananghalian. Ayan, sanay nagustuhan nyo ang ating niluto sa araw na ito. Bon appetit! Thanks for watching! Bye-bye!